Oh, ito ang patunay. Itong sinasabi nito ni Chanco na si President Marcos blasted. Si Romualdez daw pinagagalitan niya. Yun na, o tinan mo kino-confirm. Ni Toby Chanco yung sinasabi nito ni Zaldico na galit si Bongbong Marcos. Pakinggan natin to. Presidente, kay Martin. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto niyong bilhin? Yan. Oh, nagalit siya. Ilan bang bahay sa Forbes ang gusto niyong bilhin? Oh, bakit ako hindi niyo binibilan? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang eroplano ang kailangan niyo? Bibigay ko. Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Gaano karaming pera ba ang gusto niyo? Gaano karaming kabyar ba ang kaya niyo kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Oh, yun yung opening statement niya. Gaano karami, ha? Kakaupo pa lang, gaano karami yung kailangan niyo? Oh, pag-usapan natin yan. Oh, di sa totoo na talagang ito si Bongbong nagagalit kay Martin. Sabi ni Zaldico, galit pa din si boss. Oh, kasi tayong dalawa lang daw kumikita eh. Oh, hanggang gaano daw ba karaming pera ang kailangan natin? Oh, kasi tinan mo, ito ang sinasabi kasi ni Toby Chanco dito ha. Again, itong sinasabi ni Toby is a proof na totoo talaga yung sinasabi nito ni Zaldico. At itong sinasabi ni Toby Chanco dito, ang anggulo niya, iniiwas niya kay Bongbong. Na yung dalawa lang may kasalanan. Pero Toby, imaginein mo, if totoo yung sinasabi mo na nagagalit si Bongbong dahil corrupt itong dalawang to, 3 taon? 3 taon! Yan ang Speaker of the House mo, yan ang appropriations sa committee chairman mo. Bakit hindi mo pinigilan? Kung totoo na nagagalit ka na corrupt itong dalawang ito, bakit hindi mo kinasuhan? Di ba? Ang gulo eh. Hindi ko kayang paniwalaan itong sinasabi ni Toby Chanco na nagagalit si Pangulong Duterte since yung start nila dahil magnanakaw itong dalawa. Alam mo pala na magnanakaw tapos ngayon lang 2025. Doon ka lang nagpapaimbestiga. Tapos nung 2024, meron ka ngayon din 2025 may speech ka pa na mahiya naman kayo. Hindi mo kayang pangalanan itong dalawang to. Di konsentidor ka. Di kinonsinti mo yung pagnanakaw nila. Umpisa pa lang pala. Alam mo na pala na magnanakaw sila. Bakit wala kang ginawa? Bakit ngayon ka lang kumikilos? Ngayon sasabihin mo, at least kumilos. Tanga, ang dami na ninanakaw. Bago ka kumilos, sabi nga nila, aanin mo ang damo kung paray na kabayo. Tangina niyan. Nung November 24, tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niyo. Pero yan yung sobra na kayo, lahat ng pera kinukuha nyo. Ako wala. So yung sinasabi dito ni Toby Chanco na sobra na kayo, lahat ng pera kinukuha nyo, kumpirmasyon yun dito sa revelasyon ni Zaldico na nagagalit ang presidente. So ang version nito ni Toby Chanco na nagagalit ang presidente dahil corrupt yung dalawa, pero ang version naman ni Zaldico is nagagalit yung presidente kasi ang konti ng binibigay natin sa kanya. So tamang hinala si Bongbong, ganyan talaga ang adik eh. Tamang hinala si Bongbong na mas malaki ang kinikita ng dalawa. Well, in fact, mas malaki yung kinikita niya. So ano ang common denominator dito sa istorya na to? Nagagalit ang presidente. Sinasabi ni Zaldico na nagagalit ang presidente. Sinasabi nito ni Toby Chanco na nagagalit ang presidente. So totoo, yung nagagalit ang presidente. Nasa sa inyo na yun kung alin sa dalawang istorya yung pakikinggan nyo. Nagagalit yung presidente dahil sobrang magnanakaw nitong dalawa. O nagagalit yung presidente dahil konti lang yung ibinibigay sa kanya. But the bottom line is, parehas silang may common denominator na nagagalit yung presidente sa istorya nila. So ibig sabihin, nagsasabi ng totoo si Zaldico. Di ba? Ayan, sige, ano pa? Statement niya. Yan yung unang-unang sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makita mo puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na nilaglag siya dito ni Toby Chanco. Nilaglag si BBM ni Toby Chanco dito. Kasi sa totoo lang, Toby Chanco is pressuring Bongbong Marcos to pin down yung pinsan. Oo, kasi palagi ko ito si Toby Chanco, may know something but not everything. Ang sinasabi ni Toby Chanco, aalis ako sa'yo, BBM, kapag hindi mo dinamay itong pinsan mo. Because Zaldico, hindi yan gagalaw mag-isa without the go signal of your cousin. Ang problema, hindi maidamay nito ni Bongbong Marcos si Romualdez outright kasi baka si Romualdez ang magsalita, si Romualdez ang magkwento at i-connect doon sa kwento nito ni Zaldico, lulubog talaga si Bongbong. Mantakin mo, dalawang kamag-anak mo na yung babanat sa'yo. Yung isa sinasabi, bata ka palang, adik ka na. Tapos yung pangalawa naman, sasabihin na inuutusan mo ko na ubusin yung pera ng taong bayan dahil patay gutom ka sa kayamanan. Kaya ngayon, ito si Toby Chanco, nagbigay na siya ng babala kay Bongbong na if hindi mo talaga idadama yung pinsan mo rito, aalis na ako sa'yo. At pag umalis ito si Toby Chanco, maniwala kayo, marami din tong alam. Parang si Vic Rodriguez ito na maraming alam, palagay ko. Marami din tong i-expose diyan sa mga katiwalian sa gobyerno. Kaya ito nga si Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, kahit anong iwas niya, kahit na anong gawin niya, wala na. Talagang ito si Bongbong Marcos pabagsak na, pabulusok na, papunta na ito sa kawalan, mga bossing. So ayan, so kinumpirma nito ni Toby Chanco that Bongbong Marcos pinagagalitan si Romualdez at sinabi nga nito ni Zaldico na si Romualdez ay pinagpagalitan ni Bongbong. Ibig sabihin totoo yung sinasabi ni Zaldico. Ngayon, ito sagot ni Bongbong sa lahat ng mga paratang ni Zaldico. You do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. Yeah. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story, and how do you respond to his allegations? Mali yung more credible. Least guilty. Kasi may most guilty at least guilty. Dapat yun ang tanong. How can you make people believe that you are the least guilty in this corruption? Dapat yun ang tanong, hindi most credible. Walang credibility dyan. An addict doesn't have credibility. Ang isang addict na pinaparatangan mo na addict, hanggat hindi niya pinatutunayan na hindi siya addict, ay addict. Because sabi nga nila, silence means yes. Not answering or not dignifying the issue with an answer is a sign of guilt. It's like, sabi nga nila, yung hindi mo pagsagot, pag-iwas mo sa issue, is like taking flight. Because sabi nga nila, flight is a sign of guilt. Yung pag-iwas, yung hindi pagpansin, it's a sign of guilt. Just directly. Well, look at the quality of the statements. Alam mo, well, look at the quality of the... Puta, lasing ka ba? Pag anong oras pa lang yan, para kang lasing. When you address it, puta na, you also represent the military. Kailangan naman medyo malamilitar ka. Well, parang kala mo, uminom ng Combantrin at saka ng Robitussin ang magkasabay eh.
mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims. Kita niyo siya, gumagano, nagsusway. Oh, yan yung mga sign na hindi ka nagsasabi ng totoo. Sign yan na wala kang kredibilidad. Sign yan na mabantot ka at marami kang itinatago. Ito yung mga ganyan-ganyan. Puta na, pwede ba tahimik ka lang, ganun ka lang, parang baliw eh. Di ba, yan yung mga tinitingnan ng mga psychiatrist eh. Yung mga gestures, mga ganun, yung tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan. Makikita niyo siya, ang likot-likot. Ibig sabihin, hindi nagsasabi ng totoo yan. Say all kinds of things. Anxiety yan. Signs of anxiety yung ganyan, yung bravado, siga, tapos iwas ng iwas. Sign yan na talagang putsang ina. Alam niya na hindi na naniniwala ang tao sa kanya. Paulit-ulit. But there's, well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's, it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Para mapapatay mo. Para mapatahimik nyo na ng tuluyan. Wala na magsumbong sa inyo. Hindi ba? Ito kasi yan. Kailangan kapag may akusasyon sa'yo, dapat patunayan mo na wala kang kasalanan because public office is public trust. Tatandaan ninyo, si Pangulong Duterte, nakikita kasi nila si Pangulong Duterte medyo mahina na. Nakikita nila na parang lulugo-lugo na. By the end of or half of his parang pamumuno sa Pilipinas, yung mga dilawan is requiring for him to provide a medical abstract saying na he still has the capacity to lead the country. Nakita nila na parang babagsak na parang hindi inaalalayan na. So kaya pa bang mag-lead ng country niyan? Di ba yung mga dilawan nagre-request dati kay Pangulong Duterte na maglabas ka ng medical certificate na fit ka pa mga mamuno. Ganun. Kasi nga ang Vice President si Leni. Ba't ngayon hindi sila nananawagan na ito si Pangulong Marcos maglabas ng drug test? Kasi kapag ka-addict ka, yun talaga, hindi ka dapat humahawak ng desisyon. Hindi ka dapat nagdedesisyon para sa isang bansa. Bakit hindi sila nagre-require na kailangan mag-drug test ito si Bongbong to prove na siya, nasa matinong pag-isip, wala siya sa impluwensya ng talampunay. Kapag siya ay nagdedesisyon para sa Pilipinas. Ba't ngayon walang ganun? Ba't nung kay Pangulong Duterte meron panawagan na ngayon? Ba't ngayon wala? Kung meron siyang gusto sabihin niya, malalaman naman ng tao yan eh. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Natural. Nagtatago sa malayo, puta presidente kayo, mamamatay tao kayo eh. Di ba nga, pamilya nyo nga daw yung nagpapayan, sinasabi nung pamilya nyo nga nagpapatay kay Ninoy, umuwi ng Pilipinas, pag uwi ng Pilipinas, namatay sa airport. Paano nyo sasabihin na si Zaldico safe? Sa laki ng pera pinag-uusapan dito, sa laki ng mga isinusumbong niya, sinisiwalat niya eh. Talagang buhay ang kapalit niyan. Ako hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon ng... Makapal ang mukha mo nga kasi. Kahit nangyuwi ka hindi ka nga nagpapadrag test, kahit gusto ka ng tao, padrag test ka, makapal ang mukha mo, hindi ka talaga magtatago. Pero sigurado ako sir, pagtapos ng termino mo, magtatago ka na. Sigurado ako niyan. Kasi ngayon, hindi ka pa nagtatago kasi sa'yo pa lahat, sa'yo militar, sa'yo pulis. Kaya hindi ka pa nagtatago. Marami nagtatanggol pa sa'yo, hindi ka pa nagtatago. Pero maniwala kayo, pagtapos dito 2028, putang ina ba kayong tumagalay sa linggo sa Pilipinas, lumayas to rito. Maniwala kayo. Sa akin, nandito ako. Gawin yung pareho. At para patas lang naman. Hindi pwedeng patas, mag-resign ka, Bongbong. Mag-resign ka, tapos harapin mo yung mga sumbong ni Zaldico. Palagay ko yung patas, parehas na kayong resign. Pero kung presidente ka, ikaw may hawak ng pulis, sundalo, ikaw may hawak ng lahat ng ahensya ng gobyerno, tapos di umanong nai-impluwensyahan mo pa yung mga korte. Dahil sa dami ng perang pinaiikot ninyo, hindi patas yun, sir. Lugi si Zaldico dun. Pinres nyo pa yung mga assets niya. Lugi siya. Wala siyang pangtustos. Ikaw, nasa iyo lahat ng means. Kaya ang tapang-tapang mo. Bumaba ka sa pwesto. Ganito gawin natin, Zaldi, para mapatunayan natin na totoo yung mga pinagsasabi mo. Magre-resign ako ngayon. O kaya mag-leave of absence ako ngayon. Hindi na, magre-resign ako para talagang labanan natin yung isa't isa. Umuwi ka dito, magre-resign ako, tapos labanan natin sa korte. Kung talagang kurakot ako, hindi. Kung totoo yung sinasabi mo. Pero paano magiging patas na si Zaldico isang normal na Pilipino na lang na naglalabas ng mga baho ninyo, tapos kayo, mga nakaupo, nasa kapangyarihan. Anong patas doon? Putang ina, wala ka talagang utak, bobo ka talaga. Kailanman hindi magiging patas yung dalawang kamay, pati paa ginagamit mo sa rambulan, tapos yung kalaban mo nakatali yung kamay. Nakatali yung paa, tapos nakahiga pa. Hindi patas yun, sir. Magiging patas lang yan pag wala ka na sa kapangyarihan, pag wala ka ng impluwensya sa mga ahensya ng gobyerno, tsaka sa mga supposedly mga alagad ng batas. Pag wala ka ng diyan, impluwensya, yan patas na yan, pwede na kayo maglaban. But now, pauuwiin mo siya, presidente ka. Tangin na, ginagamit yung whole of the nation approach na naman nga kayo para mapauwi siya eh. Ginagamit nyo na naman lahat ng ahensya ng gobyerno para mapauwi siya. Paano patas dun? Ikaw nga ni isang drug test, wala kang magawa. Paano magiging patas yun? Tos! Wala na ito, style mo bulok, Bongbong. Ito naman, meron tong isang balita patungkol. Sabi ko nga sa inyo, ganito kalala si Bongbong. Sa sobrang lala ni Bongbong, putyang ina. Sabi ko nga sa hindi niya na makilala yung ate niya. Hindi daw yung ate niya nagsasalita. Sino yung putang robot? Hayop naman talaga. Hindi daw si Aimee yung nagsasalita nung rally ng iglesia. Iba daw yun. Puta, sino yun? Ako alam ko si Aimee yun. Sabi nga ni Greco Bellica, nandun ako eh. Kinamayan ko pa siya, nakausap ko pa siya. At saka nasa Senado eh. Paano hindi si Aimee yun? Si Aimee binoto ng tao. Kaya ganyan talaga kapag kayong kayo, sabog ka. O kung ano na iniisip mo, kung ano na nakikita mo, nakikipag-usap na to sa multo. Tapos nakikipag-usap na sa mga masasamang espiritu. Ganyan talaga pag under the influence ka. Hindi mo na nakikilala yung mga kamag-anak. Wala ka nang kilala. Ang kilala mo na lang yung mga tumatangkilik sa bisyo mo. Lahat ng mga tao na ayaw sa ginagawa mo, kaaway mo yan. Ganun ang isang taong may bisyo. Ganyan. Sabi ko nga sa inyo, sino sa inyo dito taas ang kamay ng may mga kamag-anak na adik? Kapag may kamag-anak kayong adik, ganyan yan. Walang kinikilala yan. Nanay, gugulpihin, tatay, sasaksakin. Mga kapatid, nanakawan, gagahasain. Walang kilala yan. Pakinggan natin itong ulat na ito. Sinagot pa ng si Pangulong Bongbong Marcos laban sa kapatid niyang si Senator Aimee Marcos. Live mula sa Malacanang, nanguna sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Lili. Maricel, sinagot pa ng Pangulo ang mismong aligasyon ng kanyang kapatid. Alam mo, Gigi, buntong hininga ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos nang hingan siya ng reaksyon tungkol dito sa naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, hangga't maaari ayaw niya sanang isa publiko yung dirty linen na nga na tinatawag o yung problema ng kanilang pamilya. Ang nasabi lang ng Pangulo ay ito, nag-aalala boss, mali ka dyan kasi
nasa public public service. Kapag nasa public service ka, lahat talaga yan damay. Yung mga iskandalo ng pamilya nyo, problema ng pamilya nyo. Saklaw yan ng mga mamamayan kasi nga public servant ka. So lahat yan talaga damay. Buntong hininga. Paano ganyan yan? Kapag ka nasusukol mo, kung hindi buntong hininga, tawa. Ganyan ang gagawin niya. Kaya nga 'di ba binastos yan nung isang reporter sa Australia na tinanong siya tungkol sa nakaw ng pamilya, tumawa siya. Ano nakakatawa? 'Di ba ginanon siya? Oh, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong mga kamag-anak na psychiatrist, yan nito, ipakita nyo yung mga gestures ni Bongbong before siya sumagot, paano siya sumagot, how he's taking the questions. Makikita nyo lahat sila may sasabihin, ay putsang ina to, anxious to. Putsang hindi nagsasabi ng totoo to. Makikita mo sa mga galaw ng kamay, sa mga pasway-sway niya, yung mga patawa-tawa, buntong hininga. Makikita mo talaga na may itinatago itong mamang ito. Siya kay Senador Amy Marcos. Tapos sinabi niya pa dito na they do not want to air or ipakita yung kanilang dirty linen or dirty laundry sa publiko. So ibig sabihin, meron talaga kayong tinatagong maruming mga labahin. Kasi inamin niya rito na we're not airing out our dirty laundry in public. So ibig sabihin talagang meron silang itinatago at totoo yung sinasabi ni Amy kasi meron pala silang talagang itinatago. Hindi lang daw nila pinag-uusapan sa publiko at dapat hindi lang pinag-uusapan sa publiko pero meron talaga silang tinatago. So it's confirmed. Si Bongbong mismo nagkumpirma. Yung kanyang pamilya nag-aalala daw sa lagay ng senadora. Ang pahayag ng Pangulo, yung nakikita daw natin na nagsasalita sa TV, hindi daw yan ang kapatid niya. Ayun, kapitbahay niyo. Ang galing naman, ang galing naman ng gumawa ng clone na yan. Grabe no, talagang ito talagang sukdulan na ito ng pagkapraning ni Bongbong at sukdulan na ito ng alam mo yun, talagang ako kailangan na talaga nito magpa-psych eval o kaya drug test talaga. Kasi pagka ganyan, meron ka ng hallucinations, meron ka ng paniniwala na yung mga taong nakakausap mo hindi na sila. Di ba yung mga adik minsan, hinahabol ako ng demonyo, may humahabol sa akin, gusto kong patayin. Di ba ganun? Natatandaan niyo si Kuya Jobert? Si Kuya Jobert yung isang komedyante na sumikat yun kasi umakyat yun doon sa may billboard ng Sogo, lulundag. Magpapakamatay siya, napababa siya. Tinanong siya, bakit? Ba't ka lulundag? Putsa, may humahabol sa akin. May demonyo humahabol sa akin, may papatay sa akin. Di ba ganyan pag mga adik? Meron silang mga hallucinations na pagka ikaw matino ka, mahirap paniwalaan. Ito yung isa sa mga hallucinations on live TV. Sa press con na pwedeng nanunood pati international media, sasabihin mo na that's not my sister. Hindi yan yung kapatid ko. Tangina niyan. Ibang klase, no? Kaya nga sumagot si Manang Amy dito. Sabi ni Manang Amy, ako to. Putsa, the fact na iniisip mo na hindi ako to, umuwi ka na, ading. Magpagamot ka na. Oo, malakas na tama mo. Oo, malakas na tama niya. Kasi hindi niya nakilala ate niya, imagine. Konti na lang to. Sabi ko nga sa inyo, konti na lang kakain na ng ebak to. Konti na lang mababaliw na to. Pero hindi na idinetalya ng Pangulo kung anong ibig niyang sabihin dito. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For a while now, we've been very worried about my sister. Puta, ikaw pa worried, ha? She's worried about you because you're surrounded by addicts. And you've been using drugs since you were younger. Yan sinasabi ng kapatid mo, siyang worried sa'yo, kaya nga pinauuwi ka na niya And worried na din siya sa kapakanan ng Pilipinas kasi nga, nadadamay na sa gulo ng utak mo. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on... Saan tumitingin yung mata niya? Tumitingin yung mata niya sa kanan. Tumitingin sa kanan yung mata niya. Anong ibig sabihin kapag tumitingin sa kanan yung mata? I-research niyo. Kung anong part ng utak niya yung ina-access niya. Tingnan niyo yung mata niya rito. Is because the lady that you see... di ba? Yung mata niya gumaganon. Talking on TV is not my sister. Sino yun? Tanginan yan. Sino yun? Hindi si Amy yun? Paano mo ngayon mapapatunayan na hindi si Amy yun? Ganito ang dami na nating hinihingi kay Bongbong. Ang unang hinihingi natin, paano niya mapapatunayan na hindi siya addict? Pangalawa, paano niya mapapatunayan na isa na lang yung kidney niya? Kasi yun ang script ni Claire Castro na sinibak na yata, tinanggal na yata si Claire, hindi na siya nagsasalita. At saka ito si Abalos, isa na lang daw ang kidney ni Bongbong. Yun yung kailangan natin malaman kung totoo na isang kidney niya. Pangatlo, ito, paano niya ngayon patutunayan na si Amy, hindi yung Amy na nagsalita doon, hindi niya kapatid. Maaring hindi ko na siya makilala. Parang hindi na siya yung nakilala kong kapatid kasi ibang-iba na yung ugali niya. Pwedeng ganun, pero ito hindi. Sinabi niya talaga literal. Yung nagsasalita doon is not my sister. Hindi ko kapatid yun. So, ano mo yun? Nanay mo? Kapitbahay mo? Kaklase mo? Tangin na Bongbong, iba na yan. Matindi na yan, sir. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried. Tangin na, ganun kayo lahat kayo, adik. Hindi si Amy yun. Inan niyan. Oy, Senate President Tito Soto, can you test sa sarili mo? Puntahan mo nga si Amy Marcos sa opisina niya, kurut-kurutin mo. Tapos tanongin mo kung ano yung password ng pamilya nila. Kasi hindi daw si Amy yan. So sino yung pumapasok sa Senado araw-araw? Doppelganger? Sino yung multo, aswang, engkanto, ano yung duwende? Tangin na, kailangan mapatunayan yan. Ping Lacson. Paano may pagtatanggol si Bongbong dito? Na hindi daw si Amy yan. Puntahan mo nga si Amy sa opisina niya, baka mamaya alien yan, ha? Baka mamaya itong nakikita ni Bongbong na to, sinasabi ni Bongbong na to, baka mamaya manananggal yan, ha? I hope she feels better soon. Lakas, Bigla tama! naman sumagot si Senador Amy Marcos sa pamamagitan Ako'y ng post nawawala. sa Facebook page at sinabi nito na, Bongbong, ako ito, kung ano-ano raw ang nakikita Ayun, ang lupit talaga dito ni Amy. Kung ano-ano na nakikita mo, patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako. Ngayon, patunayan mong hindi ako si Amy. Pangalawa, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Magpa-hair follicle test ka, at pag negative, then mali ako. Mabuti. Salamat. Pero, putsang ina, very firm si Amy na hindi siya mali. Kaya nga sinabi niya na ayoko sa mga nagaganap na sindihan diyan sa Malacanang dahil putsang ina pag may sinindihan diyan, putya lahat sila nagsasayaw kahit walang tugtog.
So hindi kayo mananalo talaga dito kay Amy ng Bardagulan. Putsang ina niyan. Sabi ko nga, Bongbong, the only way for you to prove na you are sane and you are in the right, in the calibrated human mind, magpa-hair follicle test ka na. Tapos patunayan mo na rin na isa lang kidney mo. Malay mo, mag-donate pa ako sa'yo ng 2 kidney ko para 3 kidney mo. Oh, tapos, sabi nga ni Inday, naamoy ko yan, amoy alak eh. Alas 10 ng maga. Paano isa na lang kidney niyan? Putsang may isa pang kidney, umiinom pa ng alak ang aga-aga. Sana sinabi na rin nito ni Amy na naawa na ako sa iyo, ading, isa lang ang ano mo, ang kidney mo, tapos bata ka pa ng bata. Wala naman sinabi si Amy na ganoon. Siguro naman, kung ooperahan nito si Bongbong na ospital to, siguro bibisitahin naman to ng ate niya. Dapat tanungin din yung ate niya, Amy, totoo bang isa na lang kidney ng kapatid mo? Di ba? Walang Diyo. Pangulo, mas maigi raw na patunayan ng Pangulo na mali ang sinasabi ni Senadora Amy dahil mas gusto niya na mali siya. Matatandaan natin na nung nakaraang Lunes sa rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, dito pinaratangan ni Senadora Amy ang kapatid na si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng illegal na droga. Chiki? At Maricel, may pahayag na ba ang Pangulo sa panibagong video ni Zaldico? Yes, Chiki. Yun, pag-usapan naman natin yan. Oh, so ako, Bongbong, magpaano ka na? Magpa-check up ka na, sir. Magpatingin ka na, sir, dahil iba na to. Iba na yung nakikita mo, iba na yung mga paniniwala mo sa buhay. Ayusin mo yung buhay mo. Oh, ako naman, gusto ko magstay ka pa dyan hanggang 2028. Pero huwag na kayo magnakaw, ha? Okay na yun, nanakaw na kayo ng 2022, 2025. Okay na yun. Move on na kami doon. Hindi na namin may babalik yun. Yung mga dating ninakaw ng pamilya mo, hindi na naibalik. So move on na kami doon. Itong 2026, 27, 28, sana magtrabaho ka na. Ha? 3 taon na kayo nagnakaw. 3 taon na kayong pumarty-party na masyal, ha? Trabaho na kayo para sa Pilipino. Yun lang naman ang hiling namin eh. O, gusto nyo matapos yung 2028, magtrabaho kayo. O, yung mga pagnanakaw na yan, tsaka patunayan nyo. Patunayan nyo, una, hindi kayo adik, patunayan nyo, hindi kayo magnanakaw, at hindi na kayo magnanakaw ulit. Okay tayo, walang problema. Sabi ko sa Bongbong, tatapusin mo yung termino mo ng matiwasay kung magtatrabaho ka para sa Pilipino. Pero kung tinatrabaho mo yung pera ng taong bayan, kung ninanakaw mo, katulad ng sinasabi nito nila Zaldico, dapat ngayon pa lang umalis ka na, sir. Lumayas ka na dyan. Maraming salamat, mabuhay kayo mga kababayan ko. Kita-kita ulit sa susunod vlog.